Yun mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating channel. At syempre sa video ito mga ka-best friend ay maraming nagtatanong sa atin kung bakit nga ba one click start lang itong ating chariot, no? At hindi siya mahirap andarin pag umaga. So yun, sa video ito guys, papakita natin sa inyo kung bakit nga ba one click start lang yung ating Rusi Chariot 175. So yan po yung topic natin ngayon, kasi maraming tatanong bakit daw isang click lang yung ating chariot ay umaandar na. So unang-una, condition guys, yung kanyang carburetor, tama yung supply ng kanyang kuryente doon sa kanyang spark plug. At syempre laging malinis yung oil, tsaka tamang wiring, no? So maganda yung pag-wiring niyan, kaya maganda yung start. So ito. So hindi ko pa ito pinandar. Yan, malamig pa yan. Yan guys, hinawakan ko. Hindi pa yan pinandar, malamig pa po ito mga ka-best friend. Yan. Kaya dyan natin masasabi kung gaano ka-condition ang chariot pagka umaga. Pagka cold start, pinandar natin ay one click lang. Ibig sabihin, tamang tune up, tamang langis, tamang kuryente, tamang tulo ng carburetor. Kaya nagiging good supply at tamang andar yung kanyang minor, no? So tama yung minor nito, naka-standard, dahil pinatuno ko talaga ito doon sa merong gamit na pang tuno na digital. So talagang normal na normal po yung tuno dyan, o yung andar nya. Yan, papakita natin guys. On natin. Yan, okay. Yung on natin yung kill switch. Okay, start. Yun. So talagang condition mga ka-best friend. Yan. So kung patayin natin ulit, one click lang yan siya. So yung kanyang kasi medyo mahina ng battery, pero one click start. Yan. So goods na goods yung kanyang andar, tamang minor lang yan mga ka-best friend. Kung makikita nyo, yan, hindi siya mababa yung minor, hindi rin mataas yung minor, sakto lang siya. So hindi na po yan namamatay hanggang uminit. Mas lalong tumataas yung minor niya pagka umiinit na yung makina. So goods na goods po yan guys, kasi yung ating air cleaner ay napalinisan na rin natin yan, kaya tama yung circulate ng hangin papunta dito sa kanyang makina. So ayan, napaka condition yan mga ka-best friend. Kahit pakinggan nyo yung makina, yan, tamang minor lang po yan, hindi po yan namamatay. So ayun, bakit nga ba kondisyon? Dahil po yung ating biyahe ay talagang araw-araw natin ginagamit, so kailangan nating alagaan at kondisyon itong makina. Yan, mamaya pag-usapan natin kung bakit nga ba, isa-isahin natin mga ka-best friend, bakit nga ba maganda yung andar nito. Tara, let's go. Alis muna tayo mga ka-best friend, dahil meron tayong pupuntahan. Yan, abangan ninyo yung ating vlog mga ka-best friend. Yun, good morning dyan sa mga ka-best friend natin. At yun nga, lagi natin sinasabi na alagaan lagi ang ating trike, dahil napag-halaga ito sa ating paglalakbay sa pang-araw-araw mga ka-best friend. Yun, sa vlog na ito, yun nga, pag-usapan natin kung bakit nga ba yung ating chariot ay napakadali lang i-start kahit cold start o tuwing umaga. So marami tayong mga binago dito at mga ginawa kung paano natin mapapadali ang pagpapaandar nitong ating Rusi Chariot. So marami na rin nakakaalam nito, ngunit bibihira lang yung mga gumagawa. So yun, unang-una kasi kailangan yung ating chariot mga ka-best friend ay nasa timing
ibig sabihin na sa timing mga ka-best friend. Yung timing po ng yung valvula mga ka-best friend, kailangan tama po pala yung pagka-adjust yan. Kasi napakahalaga po ng ano ng valvula, function ng valvula, ng valve kung tawagin. Yan. So, sa mga may Rusi Chariot natin dyan mga ka-best friend, na mga nagtatanong kung bakit nga ba, ito po ay dahil condition po yung ating chariot. So, yun, tatawid muna tayo, mamaya natin pag-usapan. Okay lang. Unang-una guys, nung pagkuha ko yun ito sa pagkuha ko sa kasa ng Rusi, ay talaga pong napakahirap niya i-start. As in, siguro makakalimang start ka bago siya mapandar, tapos mamamatay na naman siya, tapos putol-putol pa. So sabi ko, hindi ito maganda mga ka-best friend, talagang mahirap ito. Dahil sa kunyari, pagka may biglangan ay mahirapan ka pandarin. Ngayon, ang ginawa ko mga ka-best friend, tinignan ko yung langis niya, talagang hindi ko maganda yung langis na nilagay. O, pinalatin ko ng langis, bago na yung langis, okay. Nag-i-start, namamatay pa rin, pero gumanda yung andar niya, naging matining yung makina. At pumino, kaya nga lang, namamatay pa rin. At ang ginawa ko, dinala ko sa kakilala kong magaling na mekaniko dito sa Tuguegarao. Yun yung talagang malupit, kasi yung kanyang ginagamit ng mga ng mga pangtulo ay talagang digital. Ayun, ginawa niya mga ka-best friend, ang ginawa niya, ginchon up niya, tiniming niya yung valve, total bagong change oil, and then ginawa niya din, nilinisan niya yung carburetor. Nung nilinisan niya yung carburetor, di ba nasa tulo na yung valve, yung carburetor, tinulo niya rin mga ka-best friend. So nung nasa tulo na yung carburetor, yun, tama na yung minor, kasi ginamitan niya ng meter digital para maging pino yung tunog. So doon siya bumabase sa RPM itong ating chariot. Nung gumanda na yung tunog mga ka-best friend, ayun, gumanda yung tunog, tapos medyo namamatay pa rin pagka bandang huli sa dulo, namamatay pa rin. Yan, ang ginawa namin, binaklas yung spark plug mga ka-best friend. Nung binaklas niya, pinalitan niya ng spark plug na medyo local, yung amount of 150, 160 na spark plug. Yun, medyo putol-putol pa rin. And then bandang huli guys, pinalitan namin ang talagang original na spark plug. Iridium yung pinalit namin. Nung iridium ang pinalit namin, ay gumanda guys yung andar niya at hindi na namamatay hanggang sa ngayon tuwing biyahe. So wala pa yung tirik ito, at ang kanyang spark plug ay napakaganda bumigay ng spark o ng apoy. Kaya malakas po yung sunog niya at maganda po yung andar, no? O, sabi ng mekaniko na kilala natin na magaling, ay talagang nasa guys, nasa spark plug din ang nagiging issue dyan kung bakit namamatay at hindi gaano tuloy-tuloy yung andar niya. So nung pinalitan natin ng spark plug, nasa tono na yung carburetor, bago yung oil natin, at na-tune up na, halos lahat ginawa na nung pinalitan ng spark plug, yun na mga ka-best friend, tuloy-tuloy na yung andar niya. At tuwing umaga, hindi na po siya nagiging hard start banda rin, no? So iridium lang ang bilhin ninyo na spark plug, at sigurado po yan, napakaganda po ng bigay ng ng power. So sure po na yan yung iridium. Kaya medyo mahal nga lang yung iridium mga ka-best friend, umaabot siya ng
na 380 yung bili ko ng Iridium. Yun. So, okay, bibili ng local na Iridium kasi hindi yan maganda sa makina natin. So, bumili kayo sa mga auto shop, yung mga kilala nyo. Yan, dyan kayo bumili para sure ball talaga. Or ito mga ka-best friend, isa sa mga recommended natin na pwede bilhan kayo sa kasa ng Honda. So yung kamats dito guys, Honda 155 na karpa tawag nito na spark plug. Honda D-Max 155 yung kamats niya na or Barako na spark plug. Kaya at least original yun mga ka-best friend, walang tirik yun, talagang tuloy-tuloy yun. Kung walang Iridium na spark plug, dun po sa Honda kayo bumili. Sigurado yan pag bumili ka sa Honda, walang palya yun mga ka-best friend, sure full. So yan yung mga experience natin dito. Kasi importante, maganda yung sulok ng ating spark plug para hindi na mamatay-matay yung ating sasakyan. Minsan kasi pag hindi maganda yung spark plug, nagkaroon ng cut yung bigay ng apoy, napuputol-putol. Pero hindi dapat gano'n na napuputol-putol yung andar. So dito muna tayo guys. Yun, continue natin guys, no? So, yun lang yung topic natin na pag-uusapan ngayon. Marami kasing nagtatanong sa atin, nagtataka kung bakit one-click start lang yung ating chariot o hindi siya hard start. Yan. So, nandito tayo sa Bonton mga ka-best friend. Medyo makulimlim na araw ngayon. Buti naman at lumamig na yung panahon dito. O yun, makulimlim. So sana tuloy-tuloy na guys, para lumamig na rin ang panahon dito sa Tuguegarao. Kalaka lang yung biyahe ngayon dito. Hindi ka ma-traffic mga ka-best friend. Yun, dito tayo sa stoplight.
version mga ka-best friend. Papagas muna tayo dito guys sa GL ata to, GL. $200 bro, yung 91 octane. Bumaba na yung gasolina. Hindi yata kaya, no? Kaya niya? Kaya ba? Okay na siguro? 25? 180. Okay, 180. Sagad na yun, ha? Yun, 180 ha. 180 full tank. Oh, 180 pesos full tank na yung chariot natin guys. Grabe. Oh, isang linggo na nagamit to. Thank you. Yun. So, nagpo-full tank tayo guys. 180. Full tank na yung ating chariot. Ang dami na nating pinuntahan. 180 lang yung nagastos natin.
yun, thank you guys for watching sa ating vlog sa araw na ito. Hanggang dito na lang ang ating vlog mga best friend.